Akala ng komadrona, isa lang iyong karaniwang panganganak hanggang sa marinig niya ang iyak ng sanggol, hindi umiiyak ng gutom, kundi ng galit. Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay at paniniwala ng ilan nating kababayan. Layunin nitong magbigay aliw at kilabot, hindi upang siraan ang sinuman o anumang panig. Ang mga pangalan, lugar, at pangyayari ay maaaring binago para sa pribasya at proteksyon ng mga taong sangkot. Sa gitna ng katahimikan ng gabing walang buwan, may isang sigaw na bumasag sa katahimikan. Isang sigaw ng isang inang naghihirap sa panganganak, pero hindi ito ordinaryong pagluwal ng sanggol. Sa isang lumang bahay na itinayo pa bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, may komadrong kilala sa baryo bilang tagapaanak sa mga sandaling malapit na ang kamatayan. Marami na siyang isinagip, mga inang halos wala ng pulso, mga sanggol na halos wala ng tibok. Pero isang gabi, dumating ang isang misteryosang babae, hindi taga roon, may dalang lihim, may dalang panganib. Ang baryong iyon ay tahimik sa umaga ngunit tila nag-iiba kapag dumidilim. Kapag sumasapit ang 10:00 ng gabi, tila humihinto ang oras. Ang mga ilaw sa poste ay bigla na lang namamatay. Ang huni ng kuliglig ay parang tinatakpan ng mabigat na katahimikan. At sa loob ng bahay ng komadrona, si Aling Rosa, ay may kakaibang presensyang bumalot sa paligid. Lumamig ang hangin kahit hindi naman tag-ulan. Kumakaskas ang mga dahon sa bintana kahit walang hangin. Isang kakaibang gabi na tila nilukuban ng anino ang buong paligid. Dumating ang buntis na babae sakay ng isang lumang tricycle. Balot na balot siya sa itim na shawl. Hindi mo agad makikita ang kanyang mukha. Ngunit kitang-kita ang laki ng kanyang tiyan, hindi pangkaraniwang laki, parang may itinatagong ibang nilalang sa loob. Hindi siya umiimik. Ni hindi siya tumingin sa mga tao sa paligid. Ang tsuper ng tricycle, na ngayon nanginginig sa takot, ay agad na umalis pagkababa ng pasahero. Ang komadrona, sanay na sa lahat ng uri ng pagdadalang tao, ay tila hindi mapakali. May kung anong hindi niya maipaliwanag sa presensya ng babaeng iyon. Ako po si Rosa, alok ng matanda, pilit nang umingiti. Tahimik lang ang buntis. Tumango lang ito at pumasok sa loob. Habang pinapahiga niya ang babae sa kama ng paanakan, napansin niya ang mga kuko nito, mahaba, matutulis, at parang may bahid ng lumang dugo. Ngunit sinikap niyang itago ang kaba. Baka pagod lang ito. Baka guni-guni lang niya. Nang magsimulang sumakit ang tiyan ng babae, bigla itong nagbago. Umiiyak na hindi pangkaraniwan. Hindi halinghing ng isang nasasaktan, kundi parang hayop na sugatan. Lumalalim ang boses nito habang lumilipas ang oras. At habang pinupunasan ni Aling Rosa ang noo ng babae, napansin niyang umiinit ang katawan nito, hindi normal na init. Parang may apoy sa ilalim ng balat. At sa bawat pag-iri nito, tila may mga tunog na nanggagaling hindi lang sa tiyan, kundi sa paligid ng bahay, parang may umaaligid. Parang may mga matang nakamasid sa labas ng bintana. Nagkulay abo ang langit sa labas. Kumidlat kahit walang ulan. At sa loob ng kwarto, nagsimulang magwala ang babae. Lumalakas ang sigaw, kumakapit sa kortina, sa kama, sa buhok ni Aling Rosa. Ngunit mas malakas ang tapang ng komadrona. Ilang taon na niyang pinaninindigan ang panata niya sa propesyon. Ngunit ngayong gabi, sinusubok ang lahat ng alam niya. Hanggang sa dumating ang sandaling iniluwal na ang sanggol, pero hindi ito umiyak. Hindi rin ito gumalaw. Ngunit may mali. Isang matalim na amoy ang kumalat sa kwarto, parang bulok na karne. At sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita ni Aling Rosa ang sanggol, maputla, nangingitim ang mga kuko, at may mga matang hindi karaniwang sa sanggol. Nakatingin ito sa kanya. Sariwa pa ang pagkaluwal, ngunit tila mulat na ang kaluluwa. Hindi pa man siya nakakahinga ng maluwag, biglang napalingon si Aling Rosa sa ina ng sanggol, wala na ito sa higaan. Nakatayo na ito sa sulok ng kwarto. Nakayuko, nanginginig ang katawan at unti-unting nag-iba ang anyo. Mula sa kanyang likod, tila may humahaba. May tumutusok. May lumalabas. At sa mga sumunod na sandali, wala nang nakaalala kung ano ang tunay na nangyari sa gabing iyon. Ngunit kinabukasan, natagpuan si Aling Rosa,
Walang malay, nanginginig, hawak ang sanggol na nakabalot sa puting kumot, ngunit hindi na ito tao. Nanginginig ang kamay ni Aling Rosa habang hawak-hawak ang sanggol. Nanlalamig siya, hindi lang dahil sa lamig ng madaling araw, kundi dahil sa kung anong hindi niya maipaliwanag na takot na bumabalot sa kanya. Sa dami ng kanyang pinaanak, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito, parang hindi tao ang kanyang itinulong isilang. Tahimik ang sanggol, pero nararamdaman niyang nakatitig ito sa kanyang kaluluwa. Ang mga mata nitong mapula ay tila lumulunod sa kanya. Sa likod ng kanyang isip, pilit niyang binabaliwala ang nakita kanina, ang anyo ng inang tila nagbago, na para bang hindi na siya ganap na tao. Pero nang lingunin niya ang sulok ng kwarto, kung saan ito kanina nakatayo, wala na ito roon. Wala ring bakas ng mga damit o dugo. Ang kama ay tila hindi man lang nagamit. Ang mga pader ng lumang bahay ay tila kumakapal, parang sinisiksik siya sa isang kulungan. Ang hangin ay mabigat, at bawat hininga niya ay parang may kasamang alingasaw ng bulok na karne. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan, kahit wala namang ulap kanina. Ang mga aso sa paligid ay tumatahol na parang may kinakatakutan. Isang matandang lalaki sa kabilang bahay ang nagsindi ng lampara at sumilip sa bintana, si Mang Castor, ang kapitbahay ni Aling Rosa. Nakita niyang bukas ang pinto ng bahay ng komadrona, at may aninong gumagalaw sa loob, pero hindi niya maaninag kung sino. Gusto niyang tumawid para alamin kung ayos lang si Aling Rosa, pero bigla siyang napaatras ng may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, kasabay ng boses ng batang umiiyak, kahit wala namang sanggol sa kanyang bahay. Sa loob ng bahay, narinig ni Aling Rosa ang langit-ngit ng sahig mula sa ikalawang palapag, kahit wala namang ibang tao roon. Maingat niyang inilapag ang sanggol sa lumang kuna sa tabi ng kama. Nagdarasal siya sa isip habang dahan-dahang inaakyat ang hagdan. 1, 2, 3 hakbang. Sa bawat hakbang ay may kasabay na tunog ng ibang yapak, pero hindi niya alam kung ito'y totoo o guni-guni. Nang marating niya ang itaas, binuksan niya ang ilaw. Wala. Ngunit may isang bagay ang bumungad sa kanya, isang bakas ng dugo na tila hinila mula sa dulo ng hagdan paakyat. Dumiretso ito sa lumang aparador sa dulo ng pasilyo, na ilang taon nang hindi binubuksan. Hinawakan niya ang seradura. Sa kanyang pagkabigla, kusa itong bumukas. Wala namang laman sa loob, ngunit ang amoy, napakabaho, nakakasulasok, parang bangkay na ilang araw nang nakatago. Pagsilip niya sa ilalim ng mga lumang damit, may napansin siyang nakasukbit sa kahoy, isang itim na shawl, tuyong-tuyo, pero may bahid ng kulay pula sa gilid. Ito ang suot ng babae kanina. Napaatras siya, nanginginig ang tuhod. Pilit niyang nilalabanan ang sigaw na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang bumalik siya sa ibaba, wala na ang sanggol sa kuna. Ngunit sa gitna ng sala, may nakita siyang umbok sa ilalim ng puting kumot. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Habang nilalapit niya ang kanyang kamay, biglang gumalaw ang umbok. Napasigaw siya. Pero sa pag-angat ng kumot, hindi sanggol ang laman, kundi isang munting itim na uwak, buhay, ngunit duguan ang mga pakpak. Tumingin ito sa kanya, at sa isang iglap, lumipad ito paakyat sa kisame, bumangga sa ilaw, at biglang naglaho na parang usok. Halos mawalan na ng ulirat si Aling Rosa. Hindi niya maintindihan kung panaginip pa ba ito o kabaliwan. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol, pilit na hinahanap ang sagot. Pero sa bawat sulok ng kanyang bahay, tila may mga matang nakamasid. May naririnig siyang bulong, hindi niya mawari kung mula sa labas o sa kanyang isipan. Isa lang ang sigurado niya, may iniwang sumpa ang babaeng iyon at hindi pa ito tapos. Sa labas ng bahay, may isang batang lalaki, 6 na taong gulang, ang natagpuan ng kanyang ama sa gitna ng ulan, nakatayo sa harap ng bahay ni Aling Rosa. Basang-basa, nanginginig, at paulit-ulit lang sinasabi, naririnig ko siya nasa loob siya ng bahay, gusto niyang lumabas. Hindi na alam ni Aling Rosa kung paano tatakasan ang bangungot na tila bumabalot sa kanyang bahay. Bawat sulok ay may bakas ng isang presensyang hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman niya ito, isang malamig na hininga sa kanyang batok, isang mahinang halakhak sa dilim, isang aninong biglang sumusulpot sa gilid ng kanyang mata. Pilit niyang binubuksan ang radyo, ang ilaw, ang telepono, ngunit lahat ay patay.
Para bang hinihiwa ng kung anong puwersa ang ugnayan niya sa labas ng mundo. Habang nakaupo siya sa sulok ng kanyang sala, pinipilit pakalmahin ang kanyang sarili, biglang may narinig siyang mahinang iyak. Hindi na ito mula sa sanggol. Ito'y tinig ng isang batang babae, tila 8 taong gulang, umiiyak mula sa likod ng kanilang lumang bodega sa likod bahay. Napabangon si Aling Rosa. Kilala niya ang bawat tunog ng kanyang bakuran, ngunit hindi niya matandaan na may batang nakatira malapit sa kanila na may ganoong tinig. Ngunit kahit takot na takot siya, pinili niyang sundan ang tinig. Bawat hakbang niya papalapit sa bodega ay tila may bumubulong sa hangin, mga salitang banyaga, mga salitang hindi niya maintindihan pero nagpapakilabot sa kanyang laman. Nang buksan niya ang pinto ng bodega, bumungad sa kanya ang matinding amoy ng nabubulok. Ngunit walang tao sa loob. Ang mga lumang kagamitan ay nasa parehong ayos pa rin, ngunit sa gitna ng sahig ay may nakaguhit na bilog na may kakaibang simbolo, tila isinulat gamit ang tuyong dugo. Sa gitna nito ay may laruan, isang manikang sira ang mukha, duguan ang damit at nakatitig sa kanya. At nang mahulog ang kanyang flashlight, napansin niyang gumalaw ang anino ng manika kahit hindi naman ito umaandar. Mabilis siyang umatras, pero sa kanyang pagliko, may isang batang babae na biglang lumitaw sa harap ng pintuan. Basang-basa, maputla, at ang mga mata ay itim na parang walang kaluluwa. Hindi ito kumikilos. Hindi ito nagsasalita. Tumitig lang ito sa kanya, at biglang nagsimulang tumulo ang dugo mula sa mga mata nito. Napasigaw si Aling Rosa at pilit isinara ang pinto, ngunit wala na ang bata pagharap niya ulit. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang biglang sumiklab ang apoy sa kanyang kalan sa kusina. Kumalat ang apoy sa mga lumang basahan at sinikap niya itong apulahin gamit ang balde ng tubig, ngunit sa gitna ng apoy ay may anyong tila bumubuo ng hugis, parang isang nilalang na unti-unting sumusulpot sa apoy, may ulo ng babae, ngunit may mga galamay na parang uod na itim. Nang mawala ang apoy, nawala rin ang nilalang pero naiwan ang marka sa dingding, isang palad na may 6 na daliri, nakaukit na parang sunog sa kahoy. Habang patuloy na binabalot ng takot ang buong bahay, dumating si Mang Castor na naglakas loob nang marinig ang mga hiyawan. May dala siyang flashlight at itak. Pilit niyang pinapasok si Aling Rosa sa kanyang bahay, ngunit hindi siya makalapit. Sa mismong threshold ng pinto, parang may invisible na pader na tumutulak sa kanya pabalik. Napasigaw siya, "Rosa! May nangyayari sa bahay mo. Hindi ka naligtas dyan." Ngunit sa halip na makalapit, natapon siya paatras sa semento. At mula sa bubungan, may bumagsak na tila katawan ng pusa. Hindi gumagalaw, ngunit sa pagbagsak nito, bigla itong bumukas at lumitaw ang sanggol na nakita kanina, ngayon ay lumalaki na ang ngipin, at gumagapang paakyat sa poste na parang gagamba. Samantala, sa kabilang baryo, may isang batang binatilyo na nangangalakal sa gabi, si Luis, ang pamangkin ni Aling Rosa, na hindi pa niya alam na nawawala. Nakapulot siya ng itim na shawl sa gilid ng daan. Pinulot niya ito at isinampay sa kanyang balikat, hindi alam na sa sandaling gawin niya ito, may bumubulong na sa kanyang isipan. At habang papalapit siya sa bahay ng kanyang tiyahin, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkahilo, at ang hangin ay tila sumisiksik sa kanyang dibdib. May kung anong nag-aanyaya sa kanya, pabalik sa bahay, pabalik sa pinanggalingan ng dilim. Hindi na alam ni Aling Rosa kung gising pa ba siya o tuluyan ng nilamon ng bangungot ang kanyang ulirat. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo kahit malamig ang hangin. Ang mga kandila sa altar na nagsisilbing liwanag ng kanyang gabi ay isa-isang namamatay, parang sinasakal ng aninong gumagapang sa loob ng kanyang bahay. Bawat sulok ng dingding ay may gumagalaw na dilim. Hindi na ito basta lamig o takot, may presensya. May kung anong nanonood. At ang mas nakakatakot pa, pakiramdam niya ito lumalapit. Nang biglang bumukas ang radyo, kahit wala namang kuryente, isang lumang himig ng lulabi ang tumugtog. Pamilyar kay Aling Rosa ang awit, iyon ang lulabi na madalas kantahin ng kanyang ina noon bago siya matulog. Ngunit ang boses ay basag, mabagal at parang galing sa ilalim ng lupa. Nang sinubukan niyang patayin ang radyo, bigla itong sumabog at ang mga bubog ay tumalsik sa kanyang braso. Napaatras siya sa sakit, pero hindi na siya makapagsalita, ang kanyang tinig ay tila nawala.
Sa pag-ikot niya, may nakita siyang nakaupo sa kanyang silya sa sulok ng sala, ang batang sanggol. Pero ngayon, hindi na ito mukhang sanggol. Ang balat nito ay nangitim, ang mga mata ay kulay puti na lang, at ang bibig ay bumuka na parang may sinusubukang lumabas mula sa loob nito. Nang bumaba pa ang kanyang tingin, napansin niyang ang mga daliri ng sanggol ay lumalaki, parang kuko ng matanda, matatalas, at nangingitim. Sa takot, kumaripas siya ng takbo papunta sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapatungan niya ito ng upuan at aparador. Pero sa bawat segundo, naririnig niya ang yapak sa labas, maliliit na yabag, pero mabilis at parang dumadami. Para bang hindi lang isa kundi marami na ang nilalang na gumagala sa kanyang bahay. Maya-maya, narinig niya ang boses ng kanyang pamangkin, si Luis, mula sa labas ng kwarto. Tia! Nandito po ako, tulungan niyo po ako, ang sakit sa ulo ko, napaluha si Aling Rosa. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pinto, hindi si Luis ang bumungad. Isa itong nilalang na suot ang katawan ng kanyang pamangkin, pareho ang boses, pero iba ang mata, at may bakas ng itim na likido na tumutulo mula sa ilong at tenga nito. Bumagsak si Luis sa sahig at nagsimulang mangisay. Tila may nilalang na gustong lumabas mula sa kanyang tiyan. At habang ito'y gumugulong sa sahig, ang mga bintana ng kwarto ay nagsimula namang kalabugin ng kung anong hindi kita. Mga kamay na may matutulis na kuko ang sumusubok pumasok. Ang mga mata ni Aling Rosa ay halos mabulag sa bilis ng mga pangyayari. Walang ibang nagawa si Aling Rosa kundi ang magdasal, paulit-ulit, kahit wala ng boses. Ngunit sa bawat dasal niya, mas lalo pang lumalakas ang mga tunog, parang pinipilit siyang patahimikin. Nang lumingon siya sa altar, ang imahe ng santo ay umiiyak ng dugo, at ang krus sa itaas ay nakabaligtad. Ang ilaw sa kisame ay kumikislap, at ang anino ng isang babae ay nagsimulang lumitaw sa pader, ang babaeng nanganak kanina, ngunit ngayon ay tila wala ng balat sa mukha, at ang tiyan ay butas na may nilalang na gumagapang palabas mula roon. Ang orasan sa dingding ay tumigil sa eksaktong 2:00 ng madaling araw. Tumigil din ang lahat ng tunog. Nakabibinging katahimikan ang pumalit sa lahat. Ngunit ang presensya naroon pa rin. Mas malapit. Ang sanggol ay hindi na sanggol. Isa na siyang pintuan. Halos mawalan na ng ulirat si Aling Rosa. Ang kanyang buong katawan ay nanlalamig, nanginginig at basang-basa ng pawis. Hindi na niya mahanap ang boses niya, at ang mga kamay niya ay kumakapit na lang sa lumang santo sa altar, umaasang may kakapitan pa siyang banal. Ngunit ang altar ay tila wala ng bisa. Ang buong kwarto ay balot sa dilim na hindi kaya tibagin ng anumang liwanag, at ang bawat paghinga niya ay parang may kasama ng bulong sa tenga, mahihinang tinig na tila nagbubunyi sa kanyang paghihirap. Nang muling dumilat ang kanyang paningin matapos mapahandusay sa sahig, nakita niya si Luis. Nakaupo ito sa gitna ng kwarto, hawak-hawak ang itim na shawl. Ngunit ngayon, hindi na siya si Luis. Ang kanyang balat ay namumuti na parang bangkay, ang mga mata ay walang balintataw, at sa kanyang likod ay unti-unting sumusulpot ang isang pares ng pakpak, hindi ng anghel, kundi parang balat ng paniki, maitim at maisugat-sugat. Hindi siya umiimik. Nakatingin lang siya kay Aling Rosa, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses ng babae na nanganak kanina. Hindi mo na kami mapipigilan, ikaw ang dahilan kung bakit kami bumalik. Napahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa santo. Anong ibig mong sabihin, bulong niya, halos hindi na naririnig ang sarili. Ngunit hindi na sumagot si Luis, tumayo lang ito, at sa bawat yapak niya ay may bakas ng itim na likidong nasusunog sa sahig. Biglang nagbalik sa alaala ni Aling Rosa ang isang pangyayaring matagal na niyang kinalimutan, isang buntis na tinanggihan niya noon. 20 taon na ang nakalipas. Isang babaeng dayo ang nagmakaawa sa kanya na tulungan siyang manganak sa ilalim ng ulan, sa labas ng kanyang lumang bahay. At ngayon, naunawaan na niya. Ang sanggol na nawawala noon ay bumalik. At si Luis, ang kanyang pamangkin, ay piniling maging sisidlan nito. Habang sinusubukang makalapit kay Luis, napansin ni Aling Rosa na ang paligid ng bahay ay nagsimulang magbago. Ang mga dingding ay unti-unting tinutubuan ng itim na ugat na parang ugat ng puno, ngunit kumikilos.
Ang mga larawan sa pader ay nalulusaw, at sa kanilang lugar ay lumalabas ang mga imahe ng mga babaeng may dugo ang tiyan, nakatingin sa kanya na parang may hinanakit. At sa labas ng bintana, ang mga kapitbahay ay nakatayo lang, nakapila, lahat nakatingin sa bahay niya, ngunit ang mga mata nila ay puti na rin. Para silang mga manikang buhay, kontrolado ng kung anong hindi maipaliwanag. Biglang umuga ang lupa. Nabitawan ni Aling Rosa ang santo. Mula sa ilalim ng sahig ay may nagpuputok, parang may sumusubok lumabas. At sa gitna ng hagdan, unti-unting bumuka ang sahig at lumitaw ang isang kamay, hindi kamay ng tao. Mahaba, tuyot at may 6 na daliri. Sumunod ang ulo, ang katawan isang nilalang na tila pinagsamang sanggol, uwak at tao, ang unti-unting umaahon. At sa pag-ahon nito, lumingon ito kay Aling Rosa at mumiti, isang ngiti na walang galak, kundi puno ng puot. Bakit mo kami iniwan? Sambit na nilalang, gamit ang boses ng babaeng nanganak noon. Ikaw ang dahilan ng aming pagkamatay. Kaya ikaw rin ang magiging daan sa aming muling kapanganakan. Hindi na makakilos si Aling Rosa. Wala na siyang maapuhap na pag-asa. Parang inilibing siya ng sarili niyang kasalanan. At habang lumalapit ang nilalang, binabalot ng kadiliman ang buong bahay, at ang huling liwanag ng altar ay tuluyang namatay. Ikaw na nanonood, anong gagawin mo kung ikaw si Aling Rosa? Sasabak ka ba sa labang hindi mo naintindihan? O tatanggapin mo na lang ang hatol ng nakaraan? Sa tingin mo makakaligtas pa ba si Aling Rosa? Ay comment mo sa baba. Baka ikaw ang susunod na makakita sa kanila. Nakapikit si Aling Rosa habang ang nilalang ay papalapit sa kanya. Ang hangin sa paligid ay mabigat, parang usok na may amoy ng nasusunog na laman. Ang tunog ng mga kuko ng nilalang habang dumudula sa sahig ay parang kutsilyong kumakalabit sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang mukha, at sa isang iglap, narinig niya ulit ang boses ng babae mula sa nakaraan, mas malinaw na ngayon, hindi lang may galit, kundi may hinanakit. Kinuha mo ang buhay ko ngayon, kami naman. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, isang alaala ang bumalik sa kanya, ang huling dasal na itinuro ng kanyang ina, isang panalangin hindi niya naisipang gamitin kailanman dahil sa takot sa kapangyarihan nito. Mula sa ilalim ng lumang aparador, hinila niya ang isang bote ng banal na langis na nakalimutan na ng lahat. Pilit niyang binuksan ito habang ang mga kuko ng nilalang ay papalapit na sa kanyang leg. Sa unang buhos ng langis sa sahig, napasigaw ang nilalang. Ang balat nito ay nagbitak at lumabas ang usok mula sa mga bitak. Napaatras ito, galit na galit, ngunit hindi inaasahan ni Aling Rosa na pati si Luis, na ngayon ay tila hawak pa rin ang natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa, ay nagsimulang umiyak. Tiya, tulungan mo ako, Li. Bulong nito, habang ang mga pakpak sa likod niya ay unti-unting nalalagas at nababalot ng apoy. Hindi na nagdalawang isip si Aling Rosa. Tumayo siya, inipon ang huling lakas, at buong tapang na binuhusan ng langis ang paligid ng nilalang. Kasabay ng pagbigkas ng panalangin, nagsimulang manginig ang buong bahay. Ang mga ugat na tumubo sa dingding ay nagsimulang masunog. Ang mga bangkay sa larawan ay nagliyab. At ang nilalang, ang pinagsamang anyo ng sanggol, uwak at tao, ay nagsimulang magwala. Ang sigaw nito ay hindi na boses ng babae, kundi daan-daang tinig ng mga nilalang na tila isinumpa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang hindi inaasahang nangyari, si Luis, kahit unti-unti nang nasusunog ang balat, ay yumakap sa nilalang. Ako ang dapat, hindi si Tiag. Bulong niya, bago tuluyang nagliyab. Ang apoy ay kumalat sa buong katawan nila, at sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, parehong nawala sa gitna ng alingasaw. Nabitawan ni Aling Rosa ang bote ng langis. Napaupo siya sa sahig, umiiyak, hindi alam kung nanaig ba ang tagumpay o tuluyang nawala sa kanya ang lahat. Ang bahay ay halos gumuho. Ang mga pader ay nangitim, ang mga bintana ay basag, at ang altar ay abo na lamang. Ngunit ang katahimikan ay bumalik. Isang uri ng katahimikang hindi mapayapa, kundi nagbabadya ng pansamantalang paghinto. Habang pilit niyang iniaayos ang kanyang sarili, napansin niyang sa gitna ng mga abo sa altar ay may naiwan, isang maliit na piraso ng tela. Itim, basa, at may 3 titik na nakaukit,
Ven. Nagtaka siya. Hindi ito nakita kanina. Hinawakan niya ito at bigla niyang naramdaman ang isang malamig na dampi sa kanyang kamay. Mabilis siyang tumingin sa paligid, ngunit wala na ang nilalang wala na rin si Luis. Ngunit mula sa kisame, may isang patak ng dugo ang tumulo, diretso sa kanyang palad. At sa salamin ng lumang kabinet, hindi na siya nag-iisa sa refleksyon. May batang babae, nakatayo sa likod niya. Maputla, duguan ang mata at nakangiti. Ano ang pipiliin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Aling Rosa? Makikipaglaban ka ba hanggang huli? O tatanggapin mong hindi lahat ng lihim ay dapat ibunyag? Sa tingin mo natapos na ba ang sumpa? Ikomento mo ang sagot mo sa baba. Baka ang kasunod na kwento ay tungkol sa iyo. Madaling araw na. Sa wakas, unti-unting sumisilip ang liwanag ng araw sa silangan, pero sa paligid ng bahay ni Aling Rosa, tila hindi pa rin natatapos ang gabi. Ang hangin ay mabigat pa rin, parang may nakabinbing tanong na hindi pa nasasagot. Ang mga ibon ay hindi pa humuhuni. Wala ring ingay mula sa mga kapitbahay. Tahimik ang buong baryo, pero hindi ito kapayapaan, isa itong uri ng katahimikang puno ng pag-aalinlangan at takot. Nakatayo si Aling Rosa sa gitna ng kanyang sala, balot ng abo, luha at mga alaala ng kagabi. Ang bahay ay sira-sira, basag ang mga bintana, itim ang mga dingding, at ang altar na dati niyang inaasahan ay halos wala ng bakas. Nilingon niya ang sulok kung saan huling nakatayo si Luis. Wala na siya. Wala ring labi. Parang hindi siya kailanman naroon, kundi isa lang itong bangungot na itinahi ng kanyang nakaraan. Pero alam niyang hindi iyon panaginip. Ang sakit, ang takot, at ang pagkawala, lahat ay totoo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, naroon pa rin ang marka ng bilog na nilikha ng langis. Tuyong-tuyo na ito, ngunit tila may init pang nagmumula roon. Hindi na rin bumalik ang mga kapitbahay. May ilan siyang narinig na umalis sa baryo kinabukasan, ayaw nang manatili sa lugar na ayon sa bulong-bulungan ay bukas na ang daan. Ang ilan ay nagsabi ring nakita nilang umalis si Luis kasama ang isang babae sa itim na damit, sakay ng karitelang hinahatak ng isang kalabaw na wala ng mata. Ngunit para kay Aling Rosa, wala nang mas mahalaga pa sa tanong na, buhay pa ba si Luis o naging bahagi na siya ng dilim? Ilang araw na lumipas. Ipinagpatuloy ni Aling Rosa ang kanyang buhay, pero hindi na siya muling tumanggap ng nagpapaanak. Ang mga gamit niya sa komadrona ay sinunog niya mismo sa harap ng bahay. Hindi dahil sa galit, kundi sa takot na baka muli niyang mahawakan ang panibagong simula ng isa pang sumpa. Tuwing gabi, nagdarasal siya, ngunit hindi na siya humihingi ng proteksyon, humihingi na lang siya ng kapatawaran. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig pa rin niya ang mahihinang yabag sa ikalawang palapag. Tila may batang tumatakbo. Minsan ay may humahalakhak. Minsan ay may humihikbi. Hindi niya ito sinisilip. Alam niyang may naiwan. At mas pipiliin na lang niyang manahimik kaysa muling bungkalin ang pintuan ng impyerno. Ngunit isang umaga, habang walis tambo ang hawak niya at naglilinis sa labas ng kanyang bahay, may napansin siyang papel na inilagay sa ilalim ng pinto. Isa itong larawan. Lumang-luma na at kupas, pero malinaw pa rin ang nakalagay, si Luis, bata pa, hawak ng isang babae sa itim, nakatayo sa paanan ng punong balete. Pareho silang nakangiti. Sa likod ng larawan, may sulat kamay, "Salamat, tiya. Malaya na kami." Natulala si Aling Rosa. Hinawakan niya ang larawan ng matagal. Ngunit ang mas nagpabalot ng kilabot sa kanya, ay nang dumating ang hapon at bumukas ang radyo ng kusa. At mula rito, isang lulabi ang tumugtog, iyon na naman, ang lumang himig na kinanta ng ina niya noong bata siya. Ngunit ngayon, ang boses ay malinaw, matamis, at tila pamilyar. At sa dulo ng kanta, may narinig siyang mahinang bulong, "Baka naman pwede ka ulit magpaanak, Aling Rosa." Hindi siya nakagalaw. Nanatiling bukas ang pinto ng bahay, at ang malamig na hangin ay pumasok ng walang paanyaya. Sa salamin ng bintana, may refleksyon ng isang buntis na babae, nakasuot ng itim, at nakangiti pero wala siya sa labas. Ikaw na nanonood, sa tingin mo natapos na ba talaga ang sumpa ni Aling Rosa?
Makakawala ba siya sa nakaraan, o sisimulan na naman ang panibagong yugto ng dilim? Ikomento mo ang sagot mo. At kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na mangyayari, mag-ingat ka. Baka ikaw na ang sunod na puntahan ng nagbabalik.